Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Science 3, Quarter 3, Week 1 to 2. Ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol sa ang mga nagpapagalaw sa mga bagay. Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahan na matutuhan mo ang mga bagay na nakapagpapagalaw sa iba't ibang bagay at maisalalarawan mo ang galaw ng mga bagay. Pag-aralan at suriin ang mga larawan. Larawan A, larawan B, larawan C, at larawan D. Tingnan ang larawan B. Gumalaw ba ang bola? Alam niyo ba na ang lakas na galing sa kamay ang siyang naging daan para gumalaw ang bola at maipasa sa kalaro? Samantalang, tingnan mo ang larawan D. Paano gumalaw ang lata? Ano ang ginawa ng mga bata? Paano mo nasabing gumalaw ang lata? Ang puwersa sa kamay ang nagpagalaw sa lata. Kung walang tutulak o hihila sa lata, mananatili ito sa pwesto nito. Maraming bagay ang nakahimpil na mananatili sa ganoong posisyon hanggang may puwersa sa labas na gagamitin upang mapagalaw ang mga ito. Ang panlabas na puwersang ito ay isang tulak o hila. Magtutuloy ang paggalaw ng ilang bagay hanggang may gagawin sa mga ito. Gumagalaw ang mga bagay minsan dahil ang tao, tubig, hangin at magnet ay nagdudulot sa kanila na gumalaw. Habang tuloy sila sa naunang paggalaw at nag-iiba sila ng lugar o posisyon. Kapag gumalaw ang mga bagay, sinasabing sila ay nasa paggalaw o in motion. Gumagalaw ang mga bagay dahil sa nailaang puwersa sa kanila. Mas malakas ang puwersang inailaan, mas mabilis at malayo ang paggalaw nito. Maaaring gumalaw ang mga ito ng pasulong o paurong, mabatak at maisiksik dahil sa puwersa. Tingnan ang mga larawan. Basahin ang mga salitang naglalarawan nito. Number 1. Gumagalaw ang mga pako dahil sa magnet. Sa larawang ito naman, gumagalaw ang bangkang papel sa ilog dahil sa puwersa ng tubig. At sa larawan naman ito, gumagalaw ang mga damit sa sampayan dahil sa hangin. Ang batang tumutulak sa kariton na may pinamili ay nagagawa itong pagalawin dahil sa ibinigay na puwersa. Subukan nga natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan at suriin ang mga larawan. Ilarawan kung paano nasasabing gumalaw ang mga bagay. Tingnan ang halimbawa. Sa number 1, ang kahon ay nailipat sa isang lugar dahil sa lakas ng hila ng mga bata. Number 2, ang damit ay naitaas sa pamamagitan ng paglalagay ng babae. Sa number 3, ang kariton ay gumalaw dahil sa puwersa ng pagtulak ng bata. Sa number 4, ang pagtakbo ng bata at aso kung kaya sila ay nakagalaw. Sa number 5, ang bola ay gumagalaw dahil sa puwersang nanggaling sa pagtira ng bata. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 2, isulat ang T kung tama ang pangungusap at M kung mali naman ang pangungusap. Gawin ito sa kwaderno. Number 1, napapagalaw natin ang mga bagay sa pagtulak o paghila. Tama, T. Number 2, mas maraming puwersa ang kinakailangan para mapagalaw ang isang bagay. T o tama. Number 3,
Ang puwersa at hangin ang tanging mga nagpapagalaw ng bagay. M o mali. Number 4. Gumagalaw ang mga bagay sa pamamagitan ng hangin at magnet. P o tama. Number 5. Kung hihilahin mo ang yoyo, pupunta ito sa itaas. M o mali. Sa gawain naman sa pagkatutubilang 3, iguhit ang mga bagay na nasa larawan. Gawin ito sa kwaderno. Ilagay kung paano mapapagalaw ang mga bagay sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa number 1, ang pako ay gagalaw sa pamamagitan ng magnet dahil sa pwersa nito. Number 2, ang larawang ito ay ang upuan ay gagalaw dahil sa paghila, pagbuhat, at pagtulak ng tao. Number 3, ang dahon ay gumagalaw dahil sa hangin. Number 4, ang bangka ay gumagalaw dahil sa pagsagwan ng tao at sa ihip ng hangin. Para naman sa ating written work, ang panuto ay basahin ang mga sumusunod na pangungusap, piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. Sa number 1, napapagalaw ng blank ang mga tuyong dahon at saranggola. A. Apoy. B. Hangin. C. Magnet. O D. Tubig. Ang tamang sagot ay letter B. Hangin. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang napapagalaw ng tubig? A. Bakal. B. Bangkang papel. C. Bato. O D. Susi. Ang tamang sagot ay letter B. Bangkang papel. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang maaaring mapagalaw ng magnet? A. Aklat. B. Lapis. C. Pako. O D. Payong. Ang tamang sagot, letter C. Pako. Number 4. Ilarawan kung paano masasabing gumalaw ang kariton. Sa A, ang babae ay hindi ginalaw ang karitong may pinamili. B, ang babae ay sinipa ang karitong may pinamili upang ito ay gumalaw. C, ang babaeng humihila sa kariton na may pinamili ay nagagawa itong pagalawin dahil sa ibinigay na pwersa. O D, ang babaeng tumutulak sa karitong may pinamili ay nagagawa itong pagalawin dahil sa ibinigay na pwersa. Ang tamang sagot, letter C. Ang babaeng tumutulak sa karitong may pinamili ay nagagawa itong pagalawin dahil sa ibinigay na pwersa. Sa number 5, paano natin mapapagalaw ng mabagal ang isang bagay? A. Hindi paggamit ng pwersa. B. Paggamit ng mabilis na pwersa. C. Paggamit ng mahinang pwersa. O D. Paggamit ng malakas na pwersa. Ang tamang sagot ay letter C. Ito ay ang paggamit ng mahinang pwersa. Para naman sa ating performance task number 1, ang pamamaraan ay sa number 1, sumulat ng tig-tatlong ngalan ng bagay na maaaring mapagalaw ng hangin, tubig, at magnet. At isa sa mga halimbawa nitong kasagutan ay papel, dahon, damit, payong, pako, o paperclip. Para naman sa number 2, isulat sa loob ng ulap kung ito ay napapagalaw ng hangin. At ang halimbawa sa kasagutan sa tanong na ito ay dahon, damit na nakasampay, at papel. Sa number 3, isulat sa loob ng bituin kung ito ay napagagalaw ng tubig. Ito ay ang bangkang papel. Sa number 4, isulat sa loob naman ng araw kung ito ay napagagalaw ng magnet. Ito ay pako, paperclip, at karayom.
Ito naman ang rubrics at mga pamantayan ng iyong kasagutan. Ang mga nilalabang bilang ng mga naisulat na ngalan ng bagay kapag ito ay naisulat ng kumpleto ang mga ngalan ng bagay na napapagalaw ng hangin, tubig at magnet, 3 bagay na nagpapagalaw ng hangin, 3 nagpapagalaw ng tubig at 3 nagpapagalaw ng magnet, meron kang 4 na puntos. Kapag naman nakasulat ng tig-2 lamang na ngalan ng bagay na nagpapagalaw ng hangin, tubig at magnet, meron kang 3 puntos. At para naman sa nakasulat ng tig-1 na ngalan ng bagay na nagpapagalaw ng hangin, tubig at magnet, meron kang 2 puntos. At kapag ikay walang naisulat na ngalan ng bagay o nagpapagalaw ng hangin, tubig at magnet. Para naman sa kawastuhan, angkop ang mga naisulat na ngalan ng bagay sa bawat pangkat. Kapag lahat ng ngalan ng bagay na sa bawat pangkat ay naisulat ng wasto, 4 na puntos ka doon. Kapag naman ikaw ay sa karamihan sa mga naisulat na ngalan ng bagay ay wasto, 3 puntos. Para naman sa ilan sa mga naisulat na ngalan ng bagay ay wasto, 2 puntos. At kapag naman walang wasto na naisulat na ngalan ng bagay sa bawat pangkat. Para naman sa pamantayang kaisipan, nakapagbibigay ng angkop na halimbawa ng ngalan ng bagay. Kapag naman lahat ng naisulat na ngalan ng bagay ay may kaugnayan sa aralin, 4 na puntos. Kapag naman ay karamihan sa naisulat na ngalan ng bagay ay may kaugnayan sa aralin, 3 puntos. At kapag ilan sa mga naisulat na ngalan ng bagay ay may kaugnayan sa aralin, 2 puntos. At para naman sa walang naisulat na ngalan ng bagay at walang kaugnayan sa aralin. Kumpletuhin ang talata sa ibaba. Napaggagalaw ng persa ang mga bagay. Ilan sa mga gawaing kaya kong gawin upang mapagalaw ang mga bagay ay ang pagtulak, paghila, pagbuhat, at pag-ihip. Ayan, sana may natutunan na naman kayo sa isa nating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Pivot 4A Science 3 Learners Material, Quarter 3, Week 1 to 2. Thank you for watching and God bless everyone.